Ayan mismo. Kasama nila ahente ng NBI. Tapos sasabihin mo, wala po kami dyan. Ano ka mo, Kaya Marcos? nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. So ikaw, reporter, kasinungaling ka din. Kasi ano sabi? Wala daw NBI Kaya eh. nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Ito ladies and gentlemen, may scoop ako sa inyo, may scoop ako. Alam naman natin, di ba, yung kahapon, isang araw, kaya alam mo, ito, wag kayo magi-skip ng video ni Banat Bay. Pag nag-skip kayo ng video ni Banat Bay, mawawala kayo sa takbuhin, mawawala kayo sa mga pangyayari, sa mga eksena. Kaya wag kayo magi-skip ng video ni Banat Bay. Natin ito Ito napaka-importante nito kasi tawan-tawa ako dito eh. Sobrang tawan-tawa ako. Panoorin niyo to, ha? No, ito. Kaya wait lang, ito. Ito ang pinaka nagpapakalat ng fake news sa bayan natin. Ito na pinaka nang gugulo sa bayan natin eh. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Hoy, palakpakan nyo naman. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umunoy aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplasca sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay Umano pa yung ginagamit niya dito, umano pa ha. umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. GSIS, pamunuan nila, humingi daw ng assistance sa NBI. Bakit? Bakit sila hihingi ng assistance sa NBI? May kaso ba? Hindi, kasi that is so weird. Kung hihingi ka ng assistance sa pulis, kunwari may gulo o merong danger, di ba? Hihingi ka sa pulis, hindi sa NBI. Ang NBI, hindi naman po yan gumagawa ng pagbabantay, pagsisecure. Ang ginagawa po niya, nag-iimbestiga. Kaya nga NBI, putang ina, hindi naman na National Bantay Incorporated yan eh. Investigation yan eh. Bureau of Investigation eh. Sasabihin niyo humingi kayo ng assistance sa NBI. Bakit? Ano kasinungalingan yan? Pero syempre, wala tayong magagawa. Kontrolado nila yan eh. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naganda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms. Ganito kasama ang gobyerno natin, ano? Mantakin mo yung mga OSAA na ginagawa nila yung trabaho nila na bantayan ng Senado kung ano-ano ang ibibintang na keso nagpaputok daw ang OSAA na una. Para bang nakita daw niya yung isang tao doon, wala namang hawak ng armas, katabi ng Blue Guard, yung sabi niyo security guard, katabi. Bigla na lang, ano ginagawa mo dito? Biglang, paratatat! Ano yun? Ano ka ng kasinungalingan, hayop? At si ano yun yun yung general, 3-star general. Retired. Siya yung head ng OSAA. Kilala ko ho yan, napakabait na tao ho yan. I mean, napaka-professional na tao niyan. Hindi ko yung sinasabing kilalang kilala. Ibig sabihin, kilala ko sa social media yan, nakikita natin sa umasta yan sa Senado. Hindi ho yung power tripper. Oo, may mga power tripper na ilang nasa authority. Minsan kahit nga security guard, power tripper eh. Akala mo kung sino umasta eh. Eh ito, napaka-humble nitong tao na ito. Tapos bigla may nakita lang siyang tao. Ano ginagawa mo dyan? NBI ka? Prrrrt! Ganon? Ganitong klase merong gobyerno tayo. Napakasinungaling.
Di ba? Napakasinungaling po. Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Akala ko ba walang NBI agent dyan? Sabi ng presidente mo, walang NBI agent dyan. Tinanong daw niya kay Matibag. Hindi nga, totoo ba yan? Banat ba? Oo, ito. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Akala ko ba walang NBI? Bakit nagpaputok din ng NBI? As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. Biglang lipat doon sa Senator Bato, wala na sa premises. Putang ina, ano kinaugnayan nun sa atake? Minsan talaga, dahil sa inyo, magkakasakit ako sa high blood. Ang usapan dito, tignan nyo kung paano siya sumegway. Pinag-uusapan dito yung atake eh. Tapos biglang, Senator Bato is no longer in the Senate. Umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Ayan ha. Pero anong sabi ni Matibag? Anong sabi ni Matibag? Na mismo ang presidente pa nag-announce. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Pero pinasinayaan niya yung pag-occupy ng NBI sa GSIS. Alam mo, Marcos, sibakin mo na itong si director nyo. Sa totoo lang, pinahama ka dito, imantakin mo ito, sinabi mo the day before, ito sinabi mo. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Wala daw NBI doon. Tapos ngayon sinasabi ninyo, nandun ang NBI sa GSIS. Putang ina, sinong... Tapos, ngayon nag-a-announce pa itong hayop na isang ahensya ng gobyerno huhulihin daw ang fake news. Ayan, ang linaw-linaw, fake news yan, no? Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Alas 6 ng gabi. Pero pinauwi daw ito nung hapon eh. Ano sabi? Hindi, ano daw sabi? Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Wala daw NBI doon. Nasa opisina. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Yung mismong presidente niyo nagsabi na ikaw daw Matibag, sinabi mong walang NBI. Tapos ang palusot nila, nagsiuwian daw yan bago magkaputukan. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kasinungaling yung animal na yan. Pinagbagyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. Wow. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang... Ito malinaw. Sino daw yung nakaupo? Sino daw yung nakaupo? Volunteer po ba? CA po ba? Confidential agent? O NBI agent? Kayo sumagot ha? Base sa sinabi ni Castro. Operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Oh. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, Ano daw yung nakita? Volunteer? CA? Confidential agent? O NBI agent? katabi Balubaluktot na yung kwento nila, no? Diyan malalaman mo sinungaling eh. Parang yung mga asawa nyo, pag balubaluktot na kwento ng asawa nyo, alam nyo na nagsisinungaling yan. Parang ito, balubaluktot na yung kwento nila eh. Una, hindi daw NBI agent yun. Volunteer lang daw. Hayop. Saka nakakita na andoon, nagbabantay kay Bato, volunteer lang. Director, pwede po ba ako mag-volunteer? Magbantay? Ganun lang yun. Ganun ang sasabihin ng isang tao, volunteer ako, magbabantay ako dyan kay Bato, ha? Pero dito, ladies and gentlemen, booking na booking. Sinabi mismo ni Castro, NBI agent. Wala po siya sinabing volunteer, wala po siya sinabing confidential agent, sinabi niya dito, NBI agent. Ulitin natin. Para malinaw, baka sabihin nyo, ako nagpe-fake news eh. Nakabantay pa man din yung mga animal dyan. Hindi ako nagsabi ha, ayan na si Castro. operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon.
Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng USAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. Wow. At dahil doon, Ganong kasama yung 3-star general at pinuno ng OSAA. Nung tinanong daw niya, sino kayo? NBI agent. Ulitin ko hindi ako nagsabi NBI agent. Itong ali na to, sabi niya NBI agent. Nung nalaman daw nung OSAA, yung leader nila yun yung OSAA, biglang, NBI ka? Pratatatat, ganon. Antindi mo, Brad. Yun ang kwento mo. Nung nalaman yung NBI agent, biglang nagpaputok ng warning shot. Prak, 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 layas ka. Ganon? Wow! Sa bagay, kung yung amo mo nga, yung presidente mo, napakasinungaling. Bakit? Sabi niya mismo, walang NBI agent. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Pare-pareho kayo sinungaling. Ikaw, si Marcos at yung NBI director, puro sinungaling. Di ba? Sino na ba paniniwala namin? Magkakaiba kayo ng kwento napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Nako po. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still Biglang lipat sa istorya, no? Ngayon, ang focus na ng media, ito kayong mga putang inang medyang mga bayot kayo, at mga, mali, hindi pala bayot. Bayaran, hindi pala bayot. Sorry naman mga bayot. Mga bayarang media, sorry iwasan ko na ulit magmura. Nakakainis talaga Bakit? Ngayon, ang focus nila, nasaan si Bato? Ang focus nila, tumakas si Bato. Ayan harap-harapang nagsisinungaling sa inyo. Hindi kayo mga bobong media Hindi kayo mga bobo. Aral kayo, mga journalist kayo. Ang galing nyo nga sa mga investigative journalism, mga ganyan-ganyan ninyo. Kahapon lang, binabalita ng presidente ninyo na walang NBI. Si Matibag, na interview nyo pa, sabi, walang NBI. Tapos sasabihin nyo, wala man lang kayong question about that. Ang question nyo, asan si Bato? Patunayan ko sa inyo, tinan nyo. Tapusin nyo to. Tanong mula kay Maricel Haliliti dito. Unang tanong. Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Yun kaagad ang unang tanong. Kargado ba ate? Kargado yung tanong mo? Asan si De La Rosa? Hindi mo malang tatanungin. Nakala ko ba sabi ninyo walang NBI kahapon? Tapos ngayon sasabihin ninyo may NBI. Sabi nyo rin kahapon walang hawak na baril ng mga NBI. Ngayon sasabihin nyo nakipagputukan ng NBI. Ang daming inconsistency At ang nagsabi niyan, yung mismong presidente, yung mismong NBI director, at ngayon, lahat na sinabi nung dalawa kahapon, iba na ang kwento nila ngayon, iba na rin ang kwento ni Yussi Claire. Ni isang media walang nagtanong, bakit magkakaiba ang kwento ninyo kahapon at iba kwento nyo ngayon? Ba't walang nagtanong dyan? Puro ba kayo bayaran dyan? Alam ko hindi kasi nandyan yung isa naming representante. Ano yan, puro kayo bayad? Unang tanong ito asan si Bato? Anong pakialam mo ate? Crush mo? Gusto mo mabato? Hindi pugante si Bato. Hindi pugante si Bato, linawin natin. Yung warrant, unang-una sa lahat, hindi naman may jurisdiction sa atin yan. Walang jurisdiction ng ICC. Hindi tayo bansang ICC, bansang Pilipinas tayo sa huling pagkakaalam ko. Unless binago na ni Marcos. Pangalawa, hindi nga binibigay yung warrant doon sa Senate President. Ayaw iserve. Saka nakakita, ipapakita sa social media. Ito yung warrant, ito yung warrant. May picture pa, parang tanga lang. Ito yung warrant, ito yung warrant. Akin na yung warrant. I-serve nyo sa akin. Sabi ni Cayetano, nasa kotse ko Ano Matibag? Yung kasinungalingan mo dinaig mo pa si Torre. Ba't ko nasabi yan? Ipapakita ko sa inyo. Ito yung interview ni Matibag kahapon. We are here in Sequoia Hotel. Sequoia? And dito lahat ng list of directors and officers. We're having fellowship time planning namin ngayon. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on stand down because that's the instruction. Wala kami sa Senado. Stand down daw sila dahil ng instruction. Okay? Ito, sa bibig mo galing, Matibag. Di na makikita, napakasinungaling mo ka.
Ang sarap mo talaga murahin ng mga bonggang-bongga dahil sinungaling ka talaga. Sequoia Hotel, dyan lang sa may gilid ng ABS yun eh. Pero you are on stand down. Wait, Director, ang order sa inyo stand down. So, sino nag-order sa inyo na stand down? Kumbaga, wag pumasok sa Senado. Ano yung order? Sino nagbigay ng order na stand down? Teka, nag-freeze lang si Director Noti. Lapit lang. Pwede naman siya. Una po, Ma'am Karen, ganito, no? May agreement kami ni Senator Alan, hindi kami papasok. So, stand off muna yun. At the same time, hanggat wala pong order from doon sa coordination po with all the agencies involved, hindi po kami mag-i-effect ng arrest. Kaya wala po kami ngayon doon. Ito po ngayon, nakita nyo, ito yung stage. Ayan, may mga gitara pa. Ayan po yung mga officers namin, Teka. regional directors. Director, sorry ha, si Tony Velasquez. So, wala daw order. Tama yung tanong ni Karen eh. So, ibig bang sabihin you are waiting for an order? Who will order you? Anong sagot niya? Usapan namin ni Cayetano. Hindi yun ang tanong. Ang tanong, kung o-order, sino yung mag-o-order sa inyo? Dito nadulas siya eh. Di ba nadulas siya? Po ito. Sino po yung mga kasama ni Zian Ambrosio kanina? NBI yun, oo. O tao na yun, di ba? Kasama niya, kanina pa po yun, maaga yun, dahil may request lang po si Vic Veloso to check the security of the perimeter. Kanina pa Yan yung kwento nila. May request daw yung GM ng GSIS na papuntahin yung NBI doon. Una yung katarantaduhan yan. Ba't sa inyo magre-request, hindi sa pulis? Alam mo, sa totoo lang, booking na booking to eh. Isipin nyo sa kanila nag-request, hindi sa pulis. Pangalawa, wala daw, tinan mo, wala daw baril. Si GM. Maaga daw pala. Maaga, umaga pa daw yun. Kasi nagre-report, ito may mga reporter sila nakasama yung NBI. Okay? Umaga pa daw yun. pa po yun. Attorney, yung sigawan daw ninyo with Senate President Cayetano at ni Senator Cayetano, Ikwento nyo. Umaga pa daw. Okay? Eto, kuha mismo during sa putukan. Kasi sabi niya eto kwento ni Matibag GSIS requested for NBI. So nagpunta kami doon. So sabi naman ng reporter, itong ng taga-ABS-CBN, Sir, yung reporter po namin kasama yung mga mga taga-NBI. Hindi yun nila sinabi na ngayon Dito, halatang itong mga media, animal din eh. Ang sagot ni Matibag, kanina pa po umaga yun. Pero wala na po. Di ba? Yan yung sagot. Yan ang sagot. Eto, ipapakita ko sa inyo. Hindi umaga na nasa GSIS ang Bakit? May video mismo ang News 5. Ayan booking kayo. Hingal na hingal pa nga yung reporter nyo eh. Kaya lang bakit? Dapat ipatawag to ng mga senador. Ipatawag itong reporter. May video eh. Dapat ipatawag ito para i-confirm talaga na napakaraming NBI at may mga baril May mga baril. Ano yung hawak nila? Payong. At narinig din natin sa kabilang side, ito nga po. Ano yun? Ano yun? Nakita nyo? Payong yun, payong. Ayan At narinig din natin sa kabilang. Yan. Ano yan? Ano yung may hawak na yan? Water gun? Ito nga putok. Ayun po, nakastandby po. Yan mga mahaba dala nila. Kasi binlure mo pa eh. Halata ka rin kakampi ng NBI eh. Ayun mga mamahaba. Naka-battle gear yung mga NBI. Kasi sasabihin nyo, hindi NBI yan. Ano sabi ni Matibag? Pakinggan ulit natin. Sequoia Hotel. Sequoia? Dito lahat ng regional directors and officers. We're having fellowship time planning namin ngayon. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on stand down because that's the instruction. Sequoia Hotel, dyan lang sa may gilid ng ABS. So, wala ho. Stand down. Wala ho kami doon. Nandito po kami. Sino to mga to? Mga demonyo. O mga ghost NBI. May ghost flood control na nga. May ghost NBI pa. Yan. Kita nyo dito, huling-huli na sinungaling si Matibag. Senator Cayetano, patawag mo na ito. Ipakita mo itong video na to. Pakita nyo itong video na to. Suplakin nyo in public etong Matibag na to na nagpapakalat ng kasinungalingan. Sabi niya kahapon, walang NBI dyan. Ayan in-interview siya. Ano to mga kakasama ng mga taga-News 5? Mga terorista? ABS yun eh. Pero you are on stand down. Wait, Director, ang order sa inyo stand down. So, sino nag-order sa inyo na stand down? Wag pumasok sa Senado. Ano yung order? Sino nagbigay ng order na stand down?
Teka, nag-freeze lang si Director Ang Noti. lapit lang niya, pwede naman siya. Una po, Ma'am Karen, ganito, no? May agreement kami ni Senator Alan, hindi kami papasok. So, stand up muna yun. At the same time, andun po na pong order of the head sa coordination po with all the agencies involved, hindi po kami mag-i-effect ng arrest. Kaya wala po kami ngayon doon. Ito po ngayon, makita nyo, ito yung Wala po kami doon. May mga bitara, ayan po yung mga officers namin, regional Ayan, ha? directors. Ito. Pinapakita niya pa yung mga Ito. stage. Eh, sino po yung mga kasama ni Zian Ambrosio kanina? NBI yun, oo. O tao niyo yun, di ba? Kasama niya, kanina pa po yun, maaga yun, dahil may Oh. request lang po. Kanina pa po yun. Kanina pa po yun. Eh, ano tong kasama niya ngayon? Habang nagpuputukan. Ayan, nagpuputukan yan, ha? Narinig natin sa kabilang side. Ay, sorry. Itong putok. Nagpuputukan. Naka-standby po. Oh. Yung mga tauhan ng NBI. Oh. Yan. Ayan, oh. Yan yung habang umaatake. Base po sa mga ahente natin sa NBI, galing po sa ground floor ng Oh, mismong sa reporter galing ahente ng NBI. Ayan mismo. Kasama nila ahente ng NBI. Tapos sasabihin mo, wala po kami dyan. Ano ka mo, Marcos? Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. So, ikaw, reporter ka, sinungaling ka din. Kasi ano sabi? Wala daw NBI eh. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Ganito po kasinungaling ang ating presidente, si Matibag at si Yusek Claire. Tuloy natin. sunod-sunod na putok ng baril na naririnig po natin. Wala din baril ha. Ito, kita nyo, wala daw baril. Ano yung hawak nila? Payong. Nakabantay ngayon yung mga ahente ng NBI na kasama natin. Oh, paulit-ulit pa sinabi nito. Senator Cayetano, ipatawag mo to. Ipatawag mo to. Ipatawag nyo sa Senado. Hearing ito dapat. Hindi pwedeng ganyan lang. Pagod na kami sa press ko ng kasinungalingan ni Marcos eh. At ni Matibag eh. I-share nyo to mga kababayan para malaman ng taong bayan ha. Kung gaano kasinungaling si Matibag at si Marcos at itong kanilang tagapagsinungaling na si Yusek Claire Castro. Walang baril daw yun. Ano yun? Hawak niya, paltek. Mga nagsutang ng damit. Nagulat sila, akala nila hindi papalagang usahe. Ayan, pinapalayo tayo ngayon doon sa may entrance na yon. Dahil baka posibleng tamaan din tayo ng ligaw na bala. Pero ayan, dito po yung mga tauhan ng NBI. Kala kong yayabang ng mga NBI. Kawawa naman yung gwardiya, oh. Kawawa naman sa... Ewan ko talaga. Puro yabang kasi. Nung nagkaputukan na, nung pumalag na yung mga Marines at saka yung mga USAA, ang humarap, yung guard. Guard, pasarado mo na nga yan. Sarado mo na yan. Kawawa naman yung gwardiya. Kawawa naman yung gwardiya, oo. Pero ano sabi ni Marcos at ni Matibag? Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. So mga ghost yan, mga demonyo yung mga yan. Hindi po NBI yung mga yan, mga demonyo po. Malinaw pa sa malinaw, mga demonyo po yan, mga ghost po yan. Hindi po NBI yan, ha? Sarado mo lang. Good job ka dyan, reporter. Ipatawag ka na dapat sa Senado. Yan. Good job, mga News 5. Huli. Ano nga ba yon? Sabi mo Matibag? Ituloy natin yung sinasabi ni Matibag. And also, to check the security of the perimeter. Kanina pa po yun. Kanina pa po. Oh, ha? Malinaw, kanina pa po. Ito namang media, uto-uto. Kilala natin kung sino yan eh. Alam mo naman mga ABS-CBN ano. Okay. Tapos na. Hindi kayo yon. Hindi man lang tinanong. Bakit ngayon yung may puto ka nang gaganap eh? Nandun sila eh. Attorney, yung sigawan daw ninyo with Senate President Cayetano. Biglang iniba usapan yung sigawan na. Ito tuloy pa natin. Pakulin nyo ho.
Abay na nga yung pahuli nyo. Sabi ko ganun, wala kami kasi. Tapos nagkataasan na ng boses, sumisigaw na si Senator Pia from the background, naka-speaker pala ako. Sabi niya, do your job, find out kung sino. So ibig sabihin, akala niya yung nagkaputukan, mga tauhan ninyo. Akala niya talaga, wow! Media, ang galing nyo mag-packaging ha? Ang galing ninyo mag-packaging ha? Ang galing! Akala niya. Media. Anong tawag mo dito? Sige nga, paki-explain to mga kababayan. So mga nagsuot lang ng NBI na uniform yan? Media? Kapwa nyo media naglabas yan ha, hindi ako. Yung puto ka na yan. Oh. Oh. Nakabantay ngayon yung mga ahente ng NBI na kasama natin. Oh, ahente ng NBI. Media, binuking ng kapwa media. Iba-iba na kwento. Iba na kwento ni Matibag, iba na kwento ni Marcos, iba na kwento ng ni UC Claire, iba kwento ng ABS-CBN Media, iba ang kwento ng News 5 Media. Damage control. Ano na? Sino na? Hanap kayo ng damage control. Sige na, ang damage control tumakas, iba to. Oh. Diba? Kitang-kita kasinungalingan. Ituloy natin ang kasinungalingan ni Matibag. Yun na po, yun ang aligasyon po sa amin. Yun na po. Kaya kailangan... Pero, Director, sino ang nagpaputok? NBI ba yun o PNP? Hindi ko po alam dahil Hindi pa wala nila nga po alam. kami roon. Ganito, Hindi, pero may utos ka ba, Attorney Matibag, na salakayin o puntahan ang Senado para arestuhin si Senator Bato de la Rosa? Wala po. Wala. Wala Okay. po. 100% wala po. So, kailangan- If somebody na gumawa nun, hindi po NBI yun. If sabihin na may ganun po, we have to make that person answerable. kasi kailangan balikan din namin yung reporter namin, si Zian Ambrosio, dahil nung oras na nagre-report siya ng live sa TV Patrol, ang alam po namin, kasama po niya, mga ahente po ng NBI. Well, yung po kanina sinasabi, hindi po sa Senate yun, sa GSIS, based on the letter ni GM na pwede ba maglang tao just to check the perimeter dahil nagkakagulo. So Okay. doon lang po sa GSIS, not on the premises of Senate po. Sige, dahil Wala na- po mga baril yung mga tao po. Walang Walang baril baril. ang mga taga-NBI. Opo. Dahil hindi po kami talaga pupunta ron because that is the agreement and that is the order po. Okay. Walang baril. Mga payong po yung daladala nila. Walang baril. Wala daw baril. Ayan. Yung mga hawak nila, mga ano yan, payong. Yan, mga hawak nila, payong po yan, mga kababayan. Wala daw baril. Oh. Matibag, pasok ka uli. Ito po kaya sagutin, dapat po sila magpaliwanag doon. May Then, na hindi mo naman ginawa, parang weird yun. Sigurado siya. the premises of Senate po. Sige, dahil Wala na- po mga baril yung mga tao po. Wala mga baril. Walang Walang baril baril. ang mga taga-NBI. Opo, wala po dahil hindi po kami talaga pupunta ron because that is the agreement and that is the order po. Okay, sige. Alright, Yan. Alam mo, si Matibag, paano nyo nalalaman nagsisinungaling yan? Pag bumababa na yung boses niya, pag nagkakaral siya. Sinungaling na yun, pagka ganun. Pag ano yan, magsasalta yan. Oh, ganun yan. Gusto nyo malaman? Oh, ito, tingnan nyo ha. Papakita ko sa inyo. Oh. Yan, pag nagsisinungaling yan. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung Senado. Hindi. Pangalawa po, wala pa ng utos ni Pangulo. Totoo po, ang utos po ni Pangulo through Secretary Eric Bida, wala pa Pag medyo napapaus na siya, alam mo na nagsisinungaling yan. Oo. Kaya hindi siya makasagot dito sa ng SMNI eh. Oh. Ito, sandali ah. Ito. Wait lang. In terms of technology po ngayon, just have to ask the Secretary. Hagdanan eh. Bilang siya, although I'm a lawyer, yung aking pong sagot, ang recollection. Alam na Dami Senator Bato sa medical purposes kasi nasa labas po ako ng opisina noon para po duman dun sa Yung natanong mula kay Tuesday yung DCW. Ito. Yan. Ay galing kay Napakaganda naman itong
reporter na to. Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Yan. Meridiano po sa kanilang operations po. Well, unang-una po, si Jerome Villano, yan po, I can confirm na he's a member of Ayan na, ayan na. Wala nga po siya ron sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. Pag nagsisinungaling na, sumasayo ng boses niyan. Oh, di ba? Ayan, ipakita natin ngayon ha. Ito, tingnan nyo to ha. Ipapakita ko sa inyo, napaka-importante. Bahagya lamang po ng presko ni Cayetano. Ha? Ito, kasi napaka-importante May nito. spot report pala talaga siya. I can read it to you. Ito na yung spot report. Ito. And then, right before, when I came in, di ba, when I saw you guys, sinabi ko na rin, ay sorry, hindi 127, miss call niya pala yon. So, 27 ngayon. yeah, around, 127. was it around lunchtime na ako tinawagan ni Senator Jinggoy. So, okay. Yeah, just, what time siya? Importante ito eh. Magkaiba kwento, No, not the excuse me, findings ni Rimulya at yung tunay na nangyari. Okay. Yun yung dun kasi sa attack kagabi hindi pa tapos, so there's a report po ng oras sa umalis. Sir, may mga camera sa likod. Nasaan yung incident? Sir, may camera sa likod. Wala. Okay. So, long story short, kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report, anong oras umalis. In the meantime, nakausap ko at nag-text sa akin yung kanyang wife. And I told her naman na I will papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto, sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng... Sorry, hindi yan. Itong part na to. Yung binanggit yung ano. Kasi may nakita din ako na report or something sa Facebook. I haven't verified na the Marines were here to support but did not fire. So, to you, paano mo na lang? Came from OSA. Sir, sorry nakita ko po kasi sir na ang Deploy sa Senate. Completely. Instead na umalis. Ito. A text. Yan. Galing to daw kay John Vic. Kasi meron nag-send sa akin ito. PNP confirms Browner's statement that 30 shots were fired. All of Hindi them pala. came from the Sorry. Senate from Cayetano security guard. So first of all, I don't have a security guard. If they're talking about the blue guard, wala akong kasakasamang security guard. If they talking about my security, they're also from the PNP. I double-check before going here. Walang nagpaputok sa kanila. Okay? So anyway, make a long story short, ito po ang text ni Sen. John Vic. The count was Yan. 27 from inside the Senate and 5 from the other side. No? So my point is, So yon, very clear from from John Vic, 27 daw, tapos 5 doon sa galing naman doon sa NBI. Malinaw po 'yan na merong putukan. Ngayon, ayaw pa nilang aminin kahit may video na. May video na po na NBI ang nakipagputukan, 'di ba? Nag-verbal warning sila. Ayan. Tigil nyo yan. Whatever the words were used. Sorry, yung OSAA, nag-verbal warning. Hindi tumigil yung kabilang side from trying to get into the Senate. So nagpaputok sila in the air. Ang problema, nagpaputok pabalik. So eto, fine, whoever the perpetrator. Kasi ayaw nyo pang pangalanan, Senator Cayetano. Kita naman sa video. NBI po yun. NBI, kitang-kita sa video. Dalawang may news ang TV5, meron din news ang ABS-CBN, na talagang nandun ng NBI, sila po yung nandun lumulusob sa inyo. Live! Even if they keep on denying, pero ngayon, umamin na rin naman sila. So, pangalanan nyo na NBI po talaga. So, ang nangyari, nandun sila, pilit na pumapasok ng NBI, nag-warning shot ang OSAA, ayaw sumunod, nakipagbarilan pa yung NBI. Yan yung report ng OSAA. Was, di ba? Kasi nga, last night, bago umalis si Sec. Rimulya, sabi niya, so far they saw 1 bullet.
So syempre, nakita ko yung mukha ng USAA, that's not possible. So someone showed me the video and yan nga told me may live nga, di ba? So sinabi ko lang na, Sec, can you allow the USAA to go inside the kabilang building para may sarili namin investigation? I haven't really had time to look at all the details pa, and I promised si Sec. So the count was 27 from outside, from inside, no? 27 from inside. 27 from OSAA. Ito na naman si Mayan eh. Issue pa rin sa kanya yung 27 from USAA. Anong gusto mo? Hindi, equal lang dapat tayo ng putukan, ha? Pag 5 sa inyo, 5 lang di sa amin dapat. 27 from USAA? Ang ina-atake sila eh. Gusto mo, equal lang ang putukan. Yan yung ano nila ngayon eh. Ngayon yung palabas nila eh. Yan yung paano nila ngayon na para bagang unfair. Ang daming pinutok ng USAA. Dapat managot yung USAA. Ang ina, binabantayan nga eh. Sorry naman. Ay, sorry. Napapagmura na ako. Kakainit talaga ng ulo eh. 27 from OSAA, sir? Yes. Paulit-ulit. Na count ng putok. From OSAA, 5 Yes. from the kalaban. Yes. Kasi ang warning shot, Talaga, so 5 lang sa kalaban. Sa USAA, 27. So, lugi ang kalaban. Dapat equal lang ang putok. Awawa naman yung kalaban. Nilulusob na kayo, dapat equal lang ang putukan nyo. at itutuloy-tuloy mo yon until nga, kaya mo wina-warning, ayaw mo magkabarilan, di ba? Hindi, gusto nila may patayan eh. Yung mga nababasa ko sa social media, lalo na yung komento nung talo ng dating senador, bakit daw walang nasugatan? Ba't walang namatay? Ano gusto mo, may patayan? Hindi, totoo sabi nung dating stage to, bakit? Walang nasugatan, walang namatay. Dapat pala, senator, sinabihan nyo yung USAA, patayin talaga yung NBI eh. Ganun ba dapat? Alam mo, mabuting tao ito mga ito, hindi nga sila nagpatayan eh. Nagwarningan lang sila. Warning nila, huwag kayong papasok. Nagwarning sila, huwag na makilalapit. Hindi nagwarningan sila. Buti nga ganun lang eh. Ang gusto nung sundalong kanin, hindi, dapat may nasugatan tsaka may namatay. Para hindi states. Di ba? Sabi ko sa inyo, ganyan talaga sila kademonyo eh. Yung mga animal na yan, demonyo talaga yan eh. So kailangan umalis. But instead na umalis, nagputok pabalik. So again, I won't defend or say much more, yun lang. But eto, kararating lang sa akin yung text ni Sec. Remulla. NBI had no warrant to serve. They were requested by GM WIC to secure the Senate building at 5 p.m. They arrived at 6:15, 21 arrived. They were deployed on each floor to secure GSIS. Agent Francisco sitting down on the second floor bridgeway with the white guard when his attention was called by Osa Aplaska. Sino ka? Sabi Aplaska. Francisco stood up with AR-15 at the sideway sling. Aplaska fired a warning shot. Francisco pulled the trigger. As well pointed, Osa eventually discharged 27 rounds of 9mm and 40 SW. Francisco discharged 5 rounds. He immediately fled the scene. Sir, pwede kami humingi ng copy. Read out para okay. So, yun lang muna so far kasi yun palang binigay sa akin. But let me emphasize this NBI continually told us na wala silang dinideploy sa Senate. Completely. I think pati sa higher ups nila, yun ang sinabi nila. I haven't had the time to watch the news or to compare who said what. No? So kayo na ang mag-compare who is saying what. Di ba? But time after time, in fact, Senator Loren got a text when we were having the caucus na sabi ni NBI Director, hindi daw niya sinabi na pinayagan sila ni Senator Soto. All the senators na kasama ko doon, napakarami, all said he didn't only say it once, he said it 3 times. So, we can get to the truth if people tell the truth. Yun. Diba? But if the NBI is not going to be, it's not going to treat this thing with candor, meaning just tell us the truth, may problema tayo. But I can tell you, I have faith in the PNP and the DILG. They gave me their word. No? And for some, their word is not important, but I do believe kay General Nartates, Chief PNP, and kay Sec. Remulla, nung sinabi nilang lalabas ang totoo dito, I believe in the word that they've given. No? Let me have a drink of water, tapos question. Sir, to be sure lang, the 27 came from Hoy, Mayan! Let go na yan sa 27 mo! Gigil na gigil ka sa 27 mo eh. Oo, 27, 27, 27, o 27, 27, 27. Osaa. Gigil na gigil sa 27. Osaa, sa susunod nga, tatanungin nyo muna yung mga lumulusob sa inyo ha. Ilan ba papaputok nyo para yun din ang papaputok namin? Kasi gigil na gigil si Mayan Los Baños eh. Diyan sa 27 nyo eh. Sir, sorry nakita ko po kasi sir na ang nagpaputok po kahapon, OSAA and yung armed na Marines. Kasama na po sa bilang yung 27, yung lahat na nagpaputok. Anong issue mo? Mayan Los Baños, anong issue mo sa 27?
Di ba ang magandang itanong? Meron po kaming footage ng mga taga-NBI mismo talaga yun. Ano po bang aksyon na gagawin ninyo dahil taga-NBI po talaga yung nakipagputukan sa USAA? Sana ganun ang tanong, bakit kasama ninyohan mismo? Nabubulol. Kasamahan ninyo mismo yung nagbalita na meron talagang NBI, naka-uniforme, full battle gear. Tapos sasabihin nyo, 27 na tanga, 27 na kaming tanga. Ganon? Coming from the Senate force? I don't want to speculate kasi I just read to you yung sinabi sa akin. But kasi may nakita din ako na report or something sa Facebook. I haven't verified na the Marines were here to support but did not fire. So I'll wait for the report naman ng USAA after meeting you. Ayoko, kasi USAA naman is under my jurisdiction. Alam mo, nakakagigil na to ha. Ganyan po. Ito, pinapaliwanag ko lang sa inyo kung paano nila dinadamage control yung mga kasinungalingan nila. It's pretty obvious na talagang NBI. Hindi, ito obvious na. Let's settle that fact. NBI po talaga ang naandyan sa GSIS at nakipagputukan sa USAA. Huwag na po tayo maglokohan. Ayan na po. Ayan na. Okay? Ayan na po mismo. NBI po mismo talaga. Okay? Ngayon, dahil sa palusot ni Marcos, sa live ni Marcos na sinasabi niyang, ano daw sinasabi ni Marcos? Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Walang NBI doon. Yun ang sinasabi niya, pero eto, malinaw pa sa malinaw na NBI ho talaga ang nakipagputukan sa USAA. They're trying their best now na ibahin ang usapan. Ligawin ng mga Pilipino. Anong ligaw nila? Asa na si Bato? Pugante si Bato. Tumakas si Bato. Pinataka si Bato. Yan ang kanilang issue ngayon. Yan ang kanilang ipupukol na anggulo sa mga Pilipino. Asan si Bato? Hindi po ba ang mas importante ay yung sino ang umatake at bumaboy sa Senado? Kaysa doon sa asan na si Bato? Unang-una sa lahat, mga put at tatanga-tanga talaga na media, dilawan, pinklawan. Walang otoridad, walang jurisdiction ng ICC sa atin para mag-issue ng warrant at ipakulong ang kahit sino man. Ang dapat gumawa niyan, husgado ng Pilipinas. So technically, hindi pugante ho si Bato. Hindi po siya pugante. Siya po ay mismong ginigipit lamang ng administrasyon na to. Kung may warrant po siya mismo sa Pilipinas, sabi naman niya susuko siya. Kung galing mismo ito sa korte ng Pilipinas. Ngayon ito napakalinaw, nilusob niyo yung tao ng walang valid warrant. Ayaw ngang ibigay ni Matibag yung warrant kay Senator Cayetano. Yan ang mismo sinabi niya sa press ko na yan. Di ko na lang na-play. Hinihingi ni Cayetano, hanggang ngayon di pa daw binibigay ni Matibag yung warrant na sinasabi niya. Magsiserve ka ng warrant ng hindi mas alam niya. Yan, ganyan, pag nagsisinungaling na yun. Nagsiserve ka ng warrant ng Kaya mga kababayan, bantayan natin to. Huwag tayong matakot. I-share natin yung mga ganitong video. Ako po, sabi nila,